Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, isang ABR na 500 watts ng brand Omni. Ayan. So ang issue nito, nagpo-power on naman kaso walang output. So yun bali ang problema nitong ABR. Try natin mga boss para makita nyo ang problema nito. Ayan, saksak ko lang. Ayan, power on. So kung napansin nyo mga boss, nag-power on naman itong ABR. Kaso kung papansinin nyo itong voltmeter dito sa kanyang out, ayan, 0. Pero dito sa kanyang in, meron naman 220 volts. Ayan. Pagdating sa out, 0. So, yan bali ang problema nitong ABR. Ngayon, tetest natin yung output para makita talaga natin. Ayan mga boss, bali nakaset yung aking tester sa AC. Sukatin natin. Ayan, tingnan natin kung wala ba talagang output. Ayan, kung papansinin nyo mga boss, 5 volts lang, AC. Pangalawa, ganun din, 5 volts, 5 volts, 11 volts, ayan. Dito sa 110, 2 volts. So, kung napansin natin mga boss, merong ang problema itong APR. Wala ngang output. So, yan bali ang ayusin natin dito. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale yan yung loob nitong ABR. Bale itong ABR na to, bale na-repair ko na before to. So nakita kong problema dito yung kanyang regulator na 7812 na regulator. Bale ito yan mga boss. Ayan. Bale ako rin yung gumawa dyan. Ayan, naglagay ako ng heatsink. Dati kasi itong regulator na nakalagay dyan, walang heatsink. Ngayon, tignan natin, baka yan din yung naging problema. Ito palang ABR na ito mga boss, nung una kong gawin to, ganito din yung problema. Nagpa-power on, kaso walang output. So ito nga yung nakita kong problema, itong ganyan regulator na 78012. Ngayon, tignan natin, baka yan din yung naging problema. So, magsusukat na muna tayo ng voltage dito mga boss. Tignan na muna natin kung meron bang input na supply na pumapasok dito sa regulator. Ayan, saksak ko lang. Power on. Ayan mga boss, kung papansinin nyo, naka-power on na tong ABR. Ngayon, tignan natin kung meron bang supply na pumapasok dito sa regulator. Bale, naset yung aking tester sa DC volts. Sukatin natin, tignan natin kung meron ba tayong masukat na supply dito sa input. Ayan, kung titignan nyo, meron naman supply 15 volts. Ulitin ko mga boss. Ayan, 15 volts. Meron naman papasok na supply. Ngayon, tignan naman natin yung kanyang out. Tignan natin kung meron bang output na 12 volts. Ayun, 0. Ayan mga boss, 0. Sa input, meron tayong nasukat na 15 volts. Ayan, sa input. Ayan, 15 volts sa input. Ngayon, sa output naman, 0. So, possible mga boss, ito din yung naging sira ulit itong kanyang regulator na 78012. Ngayon, tanggalin ko lang. Ngayon mga boss, after natin matanggal tong regulator, bale ang number pala nito ay 78012. Ngayon, try na muna natin i-test sa continuity itong regulator na yan para lang malaman natin kung shorted ba or open. Ayan, bale nakabaser tong aking tester. Tignan lang natin mga boss kung shorted or hindi. Pero panigurado hindi ito shorted.
Ayan mga boss, hindi nga shorted tong regulator. Possible, nag-open tong regulator na yan. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin dahil sira nga tong regulator na yan. Pero hindi na muna natin papalitan yan. So try na muna natin supply ng 12 volts tong board. So ganun na muna yung gagawin natin. Bale, hindi na muna tayo magpapalit nitong regulator. Bale, gagawin na muna natin. Susupplyin ko na muna ng 12 volts tong board para malaman natin kung ito lang ba yung sira or may iba pa. So ganun na muna yung gagawin natin. Bale, maghanap na muna ako ng 12 volts na supply para yun na nga may tap natin dito sa board. A few moments later. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale meron na akong nahanap na 12 volts na power supply na pwede natin gamitin dito sa EBR. Ayan. So itong power supply na to, 12 volts to 24 volts. Universal yan mga boss. Bale gagamitin natin dyan 12 volts para may tap natin dito sa board. Kung titignan nyo, ito yung kanyang selector. Ayan. So iset natin sa 12 volts. Ayan. Ngayon, saksak ko lang. Ayan, kung titignan nyo, naka-power on na tong power supply na adapter. Ngayon, test natin kung nasa 12 volts ba yung supply. So, dapat mga boss, 12 volts lang. Huwag tayong magtatap ng mas mataas sa 12 volts dito sa board nitong EBR. Ayan, nakaset yung aking tester sa DC volts. Tingnan na muna natin bago natin itap sa board. Ayan, kung titignan nyo, 12 volts. Ayan, 12.4 volts. So, okay na yan. Ngayon, itatap natin yan dito sa board. Bali, yung positive nito, yung kulay red, yung white, yan naman yung ground. A few moments later. Ngayon mga boss, bago natin itap yung 12 volts power supply dito sa board, so ipapakita ko lang sa inyo para alam nyo kung saan nyo itatap yung 12 volts power supply. Bale, ito yung regulator niya dati. Ayan, bale, ganyan yung pwesto nitong regulator nung bago tinanggal dito sa board nakatalikod. Ngayon, kung iharap natin tong regulator, bale, yung unang terminal nitong regulator, yan yung kanyang input supply. Tapos, yung pangatlo, yun naman yung output. So, kung itatap natin yung 12 volts power supply dito sa board, bale, dyan natin itatap dito sa output at ground. So, wag tayo dito mag-tap mga boss, bale, input yan, bale, dito lang, dyan sa dalawa na yan. So, yung positive, yung bandang kaliwa, yung gitna, ground. Ayan mga boss, bale ganyan natin itap. Positive, yung kulay red, yan yung output. Tapos yung kulay white naman sa gitna. Yan naman yung ground. Ngayon, after natin may tap yung 12 volts power supply dito sa board, so hindi na muna tayo nagpalit nitong regulator. So ipapower on natin ngayon tong EBR, tignan natin kung magkakaroon na ba ng output. Bale yung 12 volts na regulator mga boss, yan yung nagbibigay supply dito sa relay para yun na nga mag-switch on tong relay para magkaroon ng output tong EBR. Bale yan yung regulator. So itong relay na yan, once na hindi nag-switch on, so hindi talaga magkakaroon ng output tong EBR. Ngayon, try na muna natin. Bale yun na nga, nag-supply tayo ng 12 volts para magkaroon ng supply tong relay. Ngayon, tignan natin kung magkakaroon pa ng output tong EBR. So try natin mga boss, saksak ko lang ngayon. Ayan mga boss, bale sasaksak ko na tong EBR. Bale EBR na muna yung sasaksak ko dito. Ngayon, power on. Ayan, kung titignan nyo, nag-power on tong EBR. Umilaw tong indicator. Yung kanyang input voltage, ayan, nasa 220 volts. Pero tong kanyang output, ayan, 0 pa rin. Ngayon, try natin isaksak tong power supply na 12 volts. Tignan natin kung magkakaroon pa ng supply tong kanyang voltmeter dito sa voltage output. Ayan, tignan natin mga boss, saksak ko lang. Ayun. Kung titignan nyo mga boss, pag saksak ko dito sa power supply na 12 volts, ayan, nagkaroon ng supply itong kanyang voltage meter dito sa output. Tapos, sumilaw din itong kanyang indicator, ayan, na kulay green. Ngayon mga boss, napansin ko rin itong kanyang fan, ayan, gumana rin. Kanina kasi nung bago ko buksan to, hindi gumagana tong kanyang fan. Ayan. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin. Bale, susukatin naman natin yung mismong output. Ayan. Tignan natin kung meron bang output. At tignan din natin mga boss kung tama ba yung output na nilabas dito sa mismong outlet. Itong EBR. Ayan. Bale, nasa yung aking tester AC volts. Ayan.
So, tignan natin kung meron bang output at kung tama rin ba yung output na masukat natin. Ayun. Kung titignan nyo, meron tayong nasukat na 234 volts AC. So, normal pa yan mga boss. Pangatlo, ganun din. 233, 234. 233. Dito naman yung ganyang 110 volts. Ayan, sa 110 volts. Ayun, wala yata yung kanyang 110. Wait lang mga boss. Ayan. Dito sa kanyang 110 volts, meron tayong nasukat na 117 volts AC. Ayan, naglulus lang mga boss. Ayan, sa 110 volts, meron tayong nasukat na 118 volts AC. So, nakita nyo, meron ng output tong kanyang mga outlet mga boss, tong ABR. So, ibig sabihin, ito lang talaga yung problema, itong kanyang regulator na 78012. Ngayon, dahil okay na tong ABR, bale, tatanggalin na natin yung supply na 12 volts na tinap natin dito sa board para yun na nga mapalitan na natin ng regulator. So tanggalin ko lang. Ayan mga boss, bale ilalagay na natin yung bagong regulator ngayon. So bago na yung lalagay natin, di tulad nung una, second hand lang yung nilagay ko, baka yun ang dahilan, mahina na kaya bumigay. So lalagyan na rin natin ng nitsik ng panibago, mas makapal, ayan, para pagdating sa init hindi masyadong uminit yung regulator. So same value lang yung pinalit ko regulator, 78012 din yung number niyan. Pinagkaiba lang mga boss, bago lang ngayon tong ilalagay ko. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko na may lagay yung bagong regulator na 78012. Ngayon, try natin kung meron pa rin bang output after natin magpalit ng regulator. So, kanina, sinupply lang natin ng 12 volts. Ngayon, nilagyan na natin ng regulator. So, try natin. Ayan. Ngayon, saksak ko lang. So, pansinin natin mga boss. Ayan, power on. Ayun. Kung titignan nyo itong kanyang voltage output, ayan, gumana na mga boss. Nasa 225 to 230. Tapos yung indicator na kulay green, umilaw na rin. So, okay na to mga boss. Ang iniisip ko lang kung bakit nasira ulit ng regulator na nilagay ko before. Hindi lang ako sigurado kung mahina lang yung nilagay ko regulator. Ayan. Kasi yung nilagay ko na regulator dati mga boss, second hand lang. Ngayon natin malalaman kung may dahilan pa ba kung bakit nasira yung regulator or sadyang mahina lang yung nilagay ko regulator. So ngayon natin malalaman yan. Once na bumalik pa to sa akin, nasira ulit to regulator, so doon na natin malalaman kung ano yung talagang naging dahilan or cause kung bakit nasisira tong regulator nito. Sa ngayon, ganun din yung ginawa ko mga boss. Bale, nagpalit pa ako ng regulator, kaso bago yung nilagay ko ngayon, tingnan natin kung bibigay pa yan. Once na bumigay pa yan, panigurado may dahilan yan kung bakit nasisira. Pero sana mga boss, hindi na lang, para yun na nga, hindi na bumalik sa atin tong ABR na yan. Sana yung naging cost na lang, mahina lang yung nilagay ko regulator before, kaya nasira ngayon. Sana yun na lang yung naging dahilan ngayon. So dahil okay na to mga boss, bale sasara ko na lang to para matry pa natin ng isa pang beses tong ABR. A few moments later. Ayan mga boss, so tapos ko nang may sara tong ABR. Ngayon, try pa natin ng isa pang beses. Power on. Ayan, kung titignan nyo, meron pa ring output. Ngayon, try natin magsaksak dito sa likod. Bale, sasaksak ko tong aking ilaw. Ayan. Dito natin saksak. So, napansin nyo mga boss, good. Good. Pangatlo, good. Pangapat, good pa rin. Dito sa 110. Ayan, dito sa 110 medyo malabo kasi nga 110 volts yan. So, okay na to mga boss. Bale, yun lang talaga yung nagisira, yung kanyang regulator na 78012. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod ng mga upload ng video na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.